Kasama na po natin ang spokesperson ng NDRRMC. Dito pa rin po sa update sa naganap nga po na lindol dyan last Monday sa Region 12. Sir Juni Castillo ang kanila pong spokesperson. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, DJ Cha. Magandang umaga, Manang Ted. Yes po. Sir, hingi lang kami ng official update from NDRRMC sa inyo po sa opisyal pong bilang ng casualty natin dito sa nagdaang lindol, maging mga sugatan at ilan pa rin po ang patuloy na hinahanap sa ngayon. Sa ngayon, DJ Cha, meron pong 47 na mga kababayan nating hindi nakaligtas doon sa lindol. No? Ito again, for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. And then sa injured naman po, merong 688 na mga kababayan natin ang naiulat po na injured. At sa ngayon, meron pong 31 na missing o na pinaghahanap. No? Tuloy-tuloy pa rin po yung search, rescue and retrieval doon sa mga lugar nga po na kung saan nangyari ito. Oo. Doon naman po sa... Sige po, tuloy po, sir. Doon naman po sa mga affected population, as of 8 a.m. Today, ang datos po natin, merong 75,324 na mga pamilya na apektado po nitong lindol. Katumbas po ito ng 346,000 nating mga kababayan mula po sa apat na rehiyon. And then this is wala po. Pero yung significant impact po kasi ay doon talaga sa Region 11 at saka sa Region 12. At nababanggit nga po, base doon sa mga rapid damage needs assessment, ay yung General Santos City po, yung Sarangani Province at yung mga kalapit na lugar po. Oo. Sir, ulitin ko lang, ilan po ulit ang number ng affected ng lindol sa Region 11 at 12 in totality? Kasama na rin po yung ibang region, bale apat na regions po ito, 75,324 affected families. And then kung persons po ito, 346,449 affected persons. Oo, medyo malaki po yung bilang ng mga apektado. Saan po pinakamarami yung bilang ng casualty at bilang po ng mga apektado? Doon pa rin po sa Sarangani and then sa General Santos City and then meron din po sa Davao Occidental. Yung sa Davao Occidental po, ito po ay mga dahil sa nangyayari pong landslide. Oo. Yung pong binabanggit ninyo na meron pang 31 missing, sir, saang areas pinakamadami yung patuloy pa rin po yung paghahanap? Dito pa rin po ba yan sa Sarangani at Jansan? Opo, meron din po sa Region 11 po sa Davao Occidental, ito pong 13 na missing at tapos Soxardia naman po ito po ay 18. And sa ngayon po, ano yung lugar? Nabanggit po kasi sa amin itong kailan yung GLAN ay hindi pa rin daw po naaabot. May balita po ba kayo dyan sa NDRRMC kung may areas pa rin na hanggang sa ngayon hindi pa rin po napupuntahan ng rescuers natin? Tama po kahapon, yung GLAN kasi ang naging mga sirang tulay at saka kalsada, kaya hindi po yun maabot by land. So ang ginawa po kahapon ay through yung chopper po ng Armed Forces of the Philippines at saka mga sea vessels po ng Philippine Coast Guard. Ngayon po, kababalik lang ni Yusek Harold Cabreros ng Office of Civil Defense. Ongoing po ngayon yung assessment at reporting ng ating iba't ibang ahensya. Kahapon po, may mga naiparating na po na mga food and non-food items doon sa GLAN sa pamagitan nga po nung air sorties at saka nung mga sea vessels. This is naman po coming from the DSWD, mga food at saka non-food items. So sa ngayon, okay na po. May natanggap ng tulong yung mga kapatid po natin dyan sa GLAN Sarangani. Opo, kahapon pa po may mga naiparating na pero challenges pa rin siyempre kasi bukod siyempre doon sa not just for GLAN kasi bukod doon sa siyempre may mga bulubundukin, may mga agida areas Oo. So yun, in fact po yung doon naman kahit yung doon sa Region 11 sa Davao Occidental, yun din yung naging challenge po dahil may mga nangyari pong landslide. Yung DPWH po yung Debris Clearing and Civil Works Cluster ay puspusan naman po ang pagsasagawa noong mga debris clearing para makadaan nga po yung mga
tulong natin doon sa ating mga kababayan. Sa report po sabi kahapon, 5 to 6 barangays, kung di ako nagkakamali, ang hindi pa napapasok. So lahat po yun napuntahan na kahapon? I'll get that exact data, DJ, no, kasi nung una nga po, no, 10 yun, no. So may mga nauna nang narating, pero alamin ko lang po kung yung mga nasa mas malayo ay narating na po, no. But we would hope, no, dahil yung kahapon buong araw ay puspusan po yung pagpupunta po ng ating mga iba't ibang mga response agency. Oo. Sir, doon sa reports na una nyo pong natanggap, kumusta doon sa Glan? Nung una mapasok po ng rescue teams, marami po bang naabutan ng landslide ng mga bahay doon sa area? Doon po sa Glan, opo, meron po mga guho na, no, ng mga struktura at saka ganun din yung mga pagguho, no, both doon sa mga infrastructure at saka doon sa mga kalsada, no. Kaya yun nga po ang naging challenge doon. And then siyempre, yun nga pong mga food and non-food items na immediate na mga kailangan, no, bilang na rin po yung mga tubig inumin, no. So yun yung naging challenge doon sa lugar. Oo. Sa ngayon po ba nasa tent pa rin yung ibang mga kapatid po natin, especially in Glan na nabanggit po sa aming kahapon? O nailipat po sila sa mas maayos sa evacuation centers? Sa ngayon, DJ Cha, kasi kahit yung mga evacuation areas natin, karamihan ay nandun pa rin sa open area. So mga tent cities yung gamit natin kasi tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks, no. Ongoing ngayon, nagre-report yung DOST PVOX, no. Meron na daw pong 3,000 aftershocks na recorded doon. So and then sinasabi rin po, no, na it could last for several more days, no. Yung dating nga daw po parang halos 1 linggo. So kaya yung ating pong mga evacuation areas ay hindi pa rin po ito yung mga infrastructures, no, nakapareho ng bagyo na mga gusali ang ating mga evacuation areas. So ito po ay mga tent cities, no. Kaya yung ating naman pong shelter cluster through the DHUD, no, ang namumuno, yun po ang mga ginagawa, no, mga shelter grade tarpaulins, no, and then eventually itong mga sturdy na po, no, na mga modular na mga temporary shelter ang ginagamit. Opo, nasaan ang problema, Sir Juni, doon sa komunikasyon gamit ang cellphone at internet? Tama man nung Ted, ano, yung Emergency Telecommunications Cluster, DICT, ayun yung challenge kasi nung una, syempre, hindi natin makuha yung mga datos or yung mga, at least mga reports, no, at mga nanghihingi ng tulong dahil wala nga po mga cell site, no. Pero through the DICT po, ano, and yung mga telcos natin kahapon, meron lang mga naibalik, no. In fact, may mga, ayon sa DICT, they were able to deploy mga 92 emergency ICT equipment and resources, no, specifically po, no, regions 12, region 11, no, para nga po, no, ma-contact na natin itong mga areas na ito. And yung mga kababayan din po natin, ano, na makapag-charge, makakontak din sa kanilang mga sa buhay, no, para maipaabot yung kanilang kalagayan. Sa NDRMC naman po, no, so yun yung concern, no, na makuha natin mapuntahan dahil nga alamin para ano po yung mga pangangailangan nila doon. Ano ba ang report ng telco? Problema nila sa cell site na sa paglindol nasira yung cell site? Ano ba ang kanilang report sa inyo? Based on the report po, no, nung DICT kahapon, no, sa ngayon po hindi pa sila nakakapag-report dito sa ongoing meeting, no. Base doon sa kanilang reports po, syempre po, no, automatic shut-off kasi in most of their mga cell sites. No, opo, dahil doon sa paglindol siyempre sa kapaguga, no. And then pangalawa po ay yung linya ng kuryente, no, or yung emergency na mga power supply po, no, ng mga cell sites na ito. Yung mga UPS nila, yun problema kapag nawala ng kuryente, kapag naubos na yung baterya nila, wala na rin pong cell site, no? Hindi na wala nang function. Sir, sige po. So, Sir Juni, malungkot man pong sabihin, pero inaasahan natin tataas pa ang bilang dito ng mga casualties. Dahil meron pa pong mga missing, Manong Ted, ano, although we really hope, no, makuha nating ligtas itong mga kababayan nating nawawala, ano. And then hindi rin po siyempre tayo sigurado, no, once the communications, all of the communications lines are open in most of these areas, no, sana nga po ay wala nang madagdag dito nga po sa mga fatalities natin, no, yung mga kababayan kinakasin. Opo. Sir Juni,
baka po umulan sa mga lugar na ito. Handa na ho ba ang inyo pong mga kasama sa NDRRMC how to address that kapag umulan? Yung ating mga nasa tent, yung pong mga nandoon po sa mga dapat pang ma-rescue, pati po itong mga pag-aayos po sa mga kalsada at tulay po na sira. Tama Manong Ted, no? As we speak, no, ongoing ngayon yung meeting ng NIAC, no. Nagre-report po yung DOST Pag-asa para nga po doon sa mga advisories, no, kung saan uulanin, lalo na dito sa mga apektadong lugar, no, para at least po malaman din, no, kung paano ipa-prioritize, no, yung mga evacuation areas, kasi meron pong 34 na evacuation areas. So yun po yung inaalam ngayon, ano, na dapat po itong mga evacuation areas ay maging handa na rin po, no, kung sakali nga pong umulan dito sa mga lugar na ito. Okay, sige po. Sir Juni, salamat po sa inyong informasyon na binahagi po sa aming programa, and Godspeed po, sir. Thank you po. Maraming salamat Manong Ted, maraming salamat po DJ Ka. Thank you. Yan po si Ginoong Juni Castillo, ang spokesperson po ng NDRRMC. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.